Welcome to the National Nutrition Month 2024 Webinar Series number 2 with the theme, Sapipan, Sama-sama sa Nutrisyong Sapat para sa Lahat. Hatid sa inyo ng Philippine Association for Technology and Home Economics of State Colleges and Universities Incorporated in partnership with Benguet State University. For our today's webinar, we will be hearing important nutrition messages. Our first speaker will talk about enhancing value of sayote through product development. And the second speaker, we're going to talk about enhancing nutritional value in baking, smart substitution for healthier recipes. Our first speaker will talk about enhancing value of sayote through product development is none other than Dr. Imelda Dega. Dr. Dega is a highly esteemed food scientist and nutrition expert with an extensive background in nutrition education and practice. She holds a bachelor's degree in nutrition and dietetics from Benguet State University and Bachelor of Science in Nursing from Baguio Central University, and Masters in Arts and Education from Trinity University of Asia, and a PhD in Human Nutrition from UP Los Baños. Dr. Dega has served as a faculty member at Benguet State University since 1997, currently holding the position of Professor 6 since 2021. She has also worked as a Region Program Officer at the Nutrition Center of the Philippines and as a dietitian at St. Andrew's Theological Seminary. In the last 5 years, Dr. Dega has conducted several significant seminars and training programs, including the Nutrition Symposium on March 23, 2024, and multiple Pre-Nutrition Month webinars in 2022, 2021, and 2020. She has also attended key professional development events such as the NDAP Annual Convention and online course on nutrition epidemiology and the 40th Seminar Series. Dr. Dega's excellence in her field has been recognized with numerous awards, including the UPAA Distinguished Alumni in Nutrition Education Award from the UP Alumni Association, the Nutrition of the Year Award from the Nutritionist Dietitian Association of the Philippines, and Best Thesis Advisor Award from Benguet State University. She has also received the Golden Tayabang Award from the Municipality of La Trinidad and was the second runner-up for Outstanding Teacher in Benguet by the Provincial Government of Benguet. In addition to her academic and professional achievements, Dr. Dega is a licensed professional dietitian and a registered nurse. She is an active member of the Nutritionist Dietitian Association of the Philippines, serving on the board of directors for the Baguio Benguet chapter in 2023. Her dedication to the field and her commitment to education and community service continue to make a significant impact on the lives of many. Meanwhile, our second speaker is Dr. Maria Fema Isaquino, is a distinguished scholar and leader in the field of home economics, who holds a PhD in home economics, where she graduated a class valedictorian from UP Diliman in July 2021, after completing her Bachelor of Science in Nutrition at UP Los Baños. With a specialization in public health nutrition, she brings a wealth of expertise as a registered nutritionist dietitian. Dr. Aquino's commitment to advancing home economics is demonstrated through her role as president of the Philippine Association for Technology and Home Economics of State Colleges and Universities Incorporated, where she leads initiatives to integrate technology into household management practices. She is also an active member of the Nutritionist Dietitian Association of the Philippines and the NDAP Public Health Core Group, contributing significantly to the advancement of nutrition and public health initiatives. Furthermore, Dr. Aquino is a prolific researcher with notable publications such as her
groundbreaking study on shelter-based food preparation intervention and the subjective well-being of pediatric cancer in Manila, published in the Philippine Journal of Science in 2022. Her contributions had been recognized with the International Publication Award in 2022, along with prestigious grants such as the Faculty Grant Award and PhD Incentive Grant in 2023. Dr. Aquino's dedication to community empowerment is evident in her work on the Usapang Patahanan YouTube videos as a learning tool among women survivors of sex trafficking under She Works Incorporated in Quezon City. She also serves as editorial board of Patesco Incorporated Journal, a peer reviewer for international and local journals, and actively engages with various NGOs, academia, and professional organizations. Dr. Maria Fema S. Aquino's multifaceted contributions and leadership roles underscore her commitment to improving the well-being of individuals, families, and communities through research, education, and advocacy in home economics and public health nutrition. So, tunghayan na po natin at ating pong pakinggan ang ating mga speakers for today, National Nutrition Month Webinar Series number 2. Sa lahat ng ating viewers, especially the homemakers, isang maganda at masustansyang panonood. Welcome sa episode on Sayote Products. Allow me to congratulate the Patesco Incorporated for coming up with this extension program, Usapang Pantahanan. And thank you very much, Dr. Fema Aquino, the President, for involving us here at Benguet State University. Dahil sa mix ang audience natin, allow me to use Taglish with hopes that the translations and the way I pronounce yung aking pagbigkas ng mga Filipino terms ay tama. Noong early 2023, natapos namin dito sa Benguet State University, kasama ko si Dr. Norma Bananya, si Dr. Cynthia Garambas at si Ms. Clarice Danis, ang isang R&D project, Research and Development Project, na pinunduhan naman ng DOST Cordillera Administrative Region. Ito po ay tungkol sa sayote. Ang complete title ay Enhancing the Value of Sayote through Product Development, Standardization, Acceptability Study, and Technology Transfer. Layunin po ng R&D project na ito na iangat ang value ng sayote para magkaroon ng sayote products sa market. Mas maraming kakain o gagamit at mas marami ring tatanim ng sayote. Dito po sa Cordillera Administrative Region, isa ang sayote sa main crops ng Benguet at Mountain Province. Madaling tumubo at akmang-akma ang klima dito. I will just choose the product development part of the R&D project, yung paggawa ng mga recipes mula sa sayote na siyang contribution natin sa pag-attain ng mga Sustainable Development Goals. Number 1, which is on no poverty. Number 2, on zero hunger. And number 3, on good health. Parting po ng technology transfer part of the project ang ating sharing sa inyo ngayon. Bakit sayote? Madaling tumubo at lumago ang sayote. Resilient crop po ito at matagal bago kakailanganin palitan ang mga tanim. Sa panahon ng sakuna gaya ng mga floods at COVID-19 pandemic, ang sayote kasabay ng patatas ay nakakarating sa malalayong lugar bilang donasyon dahil hindi ito madaling mabulok. Binansagan ang sayote na green gold kasi maraming pamilya at tao ang nabubuhay sa sayote farming at sayote business. Marami na rin ang yumaman. Prices can go as high as 25 pesos pag wholesale and 50 to 60 pesos per kilo pag retail dito sa Benguet and Baguio markets. But there are times when prices of sayote can also be so low na madidismaya
o ayaw na ng farmer na itasin pa yung kanyang produce dahil sa kababaan ng presyo. Okay, mababa man o mataas ang presyo ng sayote, gusto sana nating magkaroon ng alternatibong livelihood gamit ang sayote. Kaya tayo magpa-product development. Okay, so pagka tayo nag-product development, nakakadagdag din tayo ng mga mas masustansyang ingredients sa sayote. So, ang kalalabasan, mas nutritious na produkto at yun naman din po ay mas mataas when it comes to price. Kaya nagkaka-add tayo sa value ng sayote. Mas masustansya ang sayote leaves kaysa sa sayote fruit. Mataas ang water content ng sayote fruit. Kapareho ng upo at mas mababa kaysa sa repolyo at labong when it comes to calories. Ikumpara pa natin pagka assuming na parehong kantidad ng nakakain natin sa mga ibang popular foods. When it comes to carbohydrate content, pareho or halos pareho ang carbohydrate ng sayote fruit. Pareho sa cucumber, labong at upo, pero mas mababa kung ikukumpara sa papaya. Ang beta-carotene na isang antioxidant at form of vitamin A na nakukuha natin sa mga plants ay pareho lang sa green papaya. It is next higher in terms of vitamin C content, so next to cabbage. So, ibig sabihin, mas mataas ang vitamin C content ng sayote kumpara dun sa mga ibang gulay na nabanggit ko, yung upo, yung labong, yung cucumber. Okay, so the nutrients naman ng sayote leaves, lalong-lalo na yung beta-carotene, ay mas mataas kumpara doon sa dahon ng kalabasan. So in our research and development, nakapag-develop po tayo o innovate at standardize ng 20 recipes, 10 baked at saka 10 processed. Okay, ibig sabihin ng standardized, pagka sinundan mo yung recipe at mga ingredients, ay pareho ang kalidad at kantidad na kalalabasan. May mga jam tayo, may marmalade, may pickles, may pandesal, dinner roll, cookies, sayote breadsticks, at iba pa. Ang dahon ng sayote na patuyo at saka na mince or na gusto nating maging powder sana. Okay, so na-mince siya, masyadong maliliit na piraso. Pag paumanhin nyo, pero sasabihin ko lang po na ang mga recipes ay may copyright, naka-utility model, kaya hindi ko maidetalye lahat dito. Maaari pong makipag-ugnay sa amin pag gusto ninyo ang kompletong detalye sa mga recipes na mga ito. Ang 20 recipes na ito ay na ilagay sa isang techno guide. So, ito yon. At ito rin po ay napaka-copyright natin. Okay, so itackle natin ang chayote pocket pie. So, isa lang ito sa mga 20 recipes na na-develop. Jack, halos lahat sa atin ay nakatikim at nasarapan sa pocket pie ng Jollibee o kaya ang McDonald's at iba pang mga food outlets na nagbebenta ng pocket pie. Pag gumagawa tayo ng chayote pocket pie, dalawa ang ating ihahanda or i-prepare. Ito ay ang filling o palaman. At ang pangalawa ay ang pastry o kaya dough na siya naman ang ating gagawing wrapper ng filling. Okay, so tingnan natin kung ano yung mga ingredients ng filling at ng pastry.
Ito sa slide na to, makikita ninyo ang ingredients ng filling at ito ay sayote, isang prutas din na apple, tapos brown sugar, at saka cinnamon powder. Yan, ang mga apat. So, madaling i-memorize. Anong gagawin mo sa sayote? Pwede itong i-cut into strips. So, medyo mahaba, mga 1 to 2 inches ang haba, pero manipis. Yan ang strips. Pwede rin naman siyang cubes. Ang apple ay, syempre, cubes ang ginagawa normally sa apple. Okay. Ang ingredients naman ng pastry. Tingnan natin ha. So, may harina dyan. All-purpose flour po ang gagamitin. Tapos, may dried, kaya yung pinatuyo at saka na mince or na dik-dik na sayote leaves. And then, may margarine at saka tubig. O pwede rin naman na palitan yung tubig na malamig ng evaporated milk kung mas gusto natin mas masustansya ang ating pocket pie. Okay, so paano ginagawa ang sayote pocket pie? Unahin natin yung filling. So yung ating ingredients na sayote fruit strips at saka yung apple cubes, ito ay paghahaluin. Ihahalo sa isang mixing bowl, idadagdag ang brown sugar at saka ang cinnamon. Pagkatapos, syempre, ihalo uli and then ilagay mo sa isang saucepan o kaya kaldero at lutuin sa moderate heat. Ibig sabihin, hindi gaano malakas ang apoy, hindi naman gaano mahina. Pag kumulo nga siya, medyo hinaan, kasi inaalaw din natin na mag-evaporate sana ang tubig, natural na tubig ng sayote at saka ng apple. So, hayaan mong kumukulo yan, nakabukas, or walang takip, hanggat sa mag-evaporate yung halos lahat ng tubig. Kasi pag may tubig, sisira yung wrapper mo. Okay? So, yun po. Pagka naluto yan, isantabi mo at gawin mo yung pastry o kaya yung dough. So, paano naman ginagawa ang pastry at dough? Ganon din po, unahin yung dry ingredients at ano ang mga yan. Ito ang harina or all-purpose flour. Ang natuyo at nadikdik na dahon ng sayote at saka asin. Tatlo yan na paghahaluin mo muna. Ihalong maigi sa isang bowl. Okay, tapos ihalo mo ang margarine hanggat mag-form ng magaspang na crumbs. Ano bang Filipino term ng crumbs? Medyo buo-buo pa ito. Ito ang tinatawag na dough. Pag kinakailangan, magdagdag paunti-unti mga tig-isang kutsarang cold water, malamig na tubig, o kaya kung gusto mo nga ay evap milk. Masahin mo ito or knead, K-N-E-A-D, masa ang dough para maging elastic at formahin na medyo parang bola. So nakikita ninyo sa slide. Santabi yun ng ilang minutos, mga 15 to 30 minutes. O ngayon, kumuha ka ngayon ng baking sheet. Ito ang baking sheet. Ang tinitingnan natin dito, syempre ang baking sheet ay flat dito sa gilid. Kasi kukuha ka rin syempre ng rolling pin. Nandyan nakita ninyo siya sa picture, ginagamit ni Clarice. Lalagay mo kasi yung bola ng dough sa ibabaw ng baking sheet, tapos kunin mo ang rolling pin at ipa-flat mo yung dough. I-flat mo ng manipis. Dapat pantay-pantay ang pagkanipis, mga 1/12 inch. So, baka hindi natin ma-imagine yan. Basta manipis. Pero, hindi yung masyadong manipis. Kasi, baka pag i-fold mo ay mag-break
So yung mapapansin ninyo at ma-observe ninyo. Okay, 1/8 inch to be exact. Pero ewan ko kung mami-measure yan. So, basta manipis siya, pero hindi gaano manipis. Sa bawat cut, tapos ika-cut mo. Ngayon ng gamit, cut mo yung na-flat mong dough. Mga 4 inches by 4 inches yan. Cut mo. Tapos, syempre, gamit ang kutsara, kumuha ka ng isang kutsara ng filling at ilagay mo sa gitna. I-arrange mo sa gitna ng square mo. Square na wrapper. I-arrange mo yan. Tapos, i-fold mo yung wrapper. Pagsalubungin yung mga edges ng wrapper. At syempre, yan ay ididikit. O paano ididikit? Para sure at maganda. Kumuha ka ng tinidor. Gamit ng tinidor, ipipress mo lahat ng size, ng open size ng pocket pie mo. Okay, press mo yan to make sure na ma-seal siya. Yan na, so may nabalot na tayong chayote pie, pocket pie. Ngayon, kung gusto mo iprito, syempre magpainit sa isang frying pan ng maraming mantika. At ipainit mo yung cooking oil na yan. Pag mainit na, ilalagay mo na. Siyempre, ipiprito mo hanggat sa mag-golden brown. So, deep frying until golden brown ang pocket pie. Pag ayaw mo ng dagdag calories mula sa mantika at may oven ka naman, pwede namang diretsong i-oven mo. Pero siyempre, ang oven din, pinapainit natin yan bago natin ilagay ang baking pan na naka-arrange yung pocket pie. Okay? So, sana nag-gets nyo ang ating proseso ng paggawa ng pocket pie. Yan, sa last slide. Nakikita ninyo dalawang kulay ng pocket pie. Isang maputi at isang medyo dark yellow na may green specks. Sa kaliwa, yung maputi, yun po hindi natin ginamitan ng napatuyo at nadikdik na sayote leaves. Kaya wala siyang green. Sa kanan naman, may nagamit na sayote leaves dyan. Kaya green siya. Okay. Yung kaliwa na maputi, yun po ay naluto sa frying pan. So, cook through deep frying. Yung nasa kanan naman ay bake. Na-bake yan sa oven. So, yan. May pocket pie ka na. Ready to eat. Okay? Ang pocket pie ay bagay bilang dessert, kinakain at the end of a meal, o kaya snack item. So, syempre, nakaka-contribute ito sa ating pagkabusog. Hindi lang pagkabusog, kundi nakaka-contribute sa mga sustansya na kailangan natin sa isang araw. So, ang produkto na pocket pie, gaya ng ibang na-develop na produkto, pina-analyze po natin sa laboratory at inilabas at lumabas ang kanyang nutrient content, at least for the carbohydrate, protein, and fat. At nakita natin na ang isang pirasong chayote pocket pie nakaka-contribute ng hindi lalayo sa 10% ng mga kailangan nating carbohydrate, protein, and fat. Ang basihan siyempre, ang kailangan ng isang 15 to 59-year-old na Filipino adult. Yan po, sana po may natutuhan kayo. At least yung chayote pocket pie. At ikinagagalak po namin kung may isa, dalawa o marami sa inyo na magta-try na gumawa ng chayote pocket pie sa inyong mga bahay. At lalong-lalo na kung mayroong magpo-proceed into business. Sana po ipaalam ninyo sa amin dito sa Benguet State University, and we will be very, very happy to know about it. Kung sasabihin nyo naman na walang sayote o ang mahal ng sayote,
Pwede naman ding tumingin kung ano ang mga gulay na nasa inyo na pwedeng gamitin na substitute na sa'yo. Okay, so I hope again na may natutunan kayo, and happy Nutrition Month. Thank you very much. Hello once again, this is Dr. Aquino, and I will be sharing with you a very important, informative topic regarding enhancing nutritional value in baking. Smart substitution for healthier recipes. Specifically for baking. Alam naman natin na as Filipinos, we are very fond of baked products. Hindi na talaga naalis yan sa culture natin. Pag may birthday, special occasion, and even for our everyday or daily consumption at home. Yan po ay ating pong kasama na, no, sa ating diet. But then because we want to be healthier, kaya naman usong-uso ngayon, ano ba ang mga substitutes na pwede nating gamitin in our baking, in baking our favorite cupcakes, our favorite cakes, no, for our family. Okay? But before I show you itong mga sinasabi kong mga smart substitutes, no, for our baking our favorite baked products at home, let me first share with you ang isa sa mga survey na ginawa, no, noong 2015. It's all about yung mga trends ngayon. Global Health and Wellness Report, mga trends when it comes to our health. In 2015, nabanggit na majority are eating fewer fats and sugary sweets. Kasi nga naman sa naglalabasang mga health problems nowadays. As we mentioned last week about the triple burden of nutrition, and one of which is overnutrition. So marami ng mga tao ngayon, here and in abroad, talaga namang nagkakaroon ng problema because of overnutrition or obesity. Kasi when you are hindi nasa normal weight, mas exposed po tayo sa mga sakit na tinatawag na non-communicable diseases like heart problems or heart diseases, and of course yung diabetes, no, the type 2 diabetes and other non-communicable diseases. Sa survey na ito, nabanggit na based on the chart, based on this bar graphs, that among the countries na talagang in-advocate ang cutting down fats, isa na po dyan ng mga taga-Asia Pacific. And it includes the Philippines. No? And sabi nga, 68%. No? And even in Latin America, na talagang maraming tao ngayon are cutting down on fats. At of course, not just in Latin America and in Asia, but lahat na halos especially in Europe. Hindi naman nagkakalayo ang figures. And another thing is that most of the countries are also, they want to cut down on chocolates, sugar, and they want to advocate eating more natural, fresh foods. Ayan. And to eat in smaller portions. And of course, dito sa ating bansang Pilipinas, we advocate the Pinggang Pinoy. Ito yung tinatawag na gaano ba karami ang kailangan kainin lamang based on age group. And a lot of countries also are eating fewer processed foods. At makita natin dyan, in North America pala, no? Pinakamataas sila. And then followed by Latin America and Asia. Yan. And in some other countries, they're following a low carbohydrate, high fat diet. And surprisingly, based on this wellness report, that in Asia, yan po ang figure, no? 34%. Pinakamataas siya. And then followed by in global average.
yung mga sa ibang bansa. But pinakamataas ang Asia. And then, of course, in following another non-specified diet plan, ang number one dyan ay Middle East country or in Africa. But then followed by Asia Pacific, because there are a lot of diet plans nowadays na trying to help other people. But then, of course, mas nasa safe side dapat tayo. We need to consult our doctor when we are following a non-specified diet plan. Kasi ito ay, instead na makatulong, hindi pa makabuti sa kalusugan natin. Most especially if you are having a non-communicable disease like type 2 diabetes and heart diseases. Okay? So yan po yung ating I would like to share with you a global health and wellness report, and I think that, and of course, dahil nga laganap ang ating mga non-communicable disease like type 2 diabetes, marami na po ang researchers work on the research including superfoods, on how, pag sinabi yung superfoods, these are fruits and vegetables in different food items and products to help people address different health concerns such as obesity, diabetes, heart problems, cancers, and many more. So, uso na ngayon incorporating healthier ingredients in baked products. Katulad na lang po ng isa sa mga research na kinonduct in 2002 ni Sir Povix, Tillmont, and Baldwin, na kung saan ang okra ay ginamit niya sa isang baked product in a chocolate chip bar cookies pa. And their intention is titingnan nila ang acceptability nito by increasing the nutritional content of the chocolate chip cookie. At nakita sa pag-aaral na ito na it's acceptable. So nakakatuwa naman kasi usually carrots, yan yung mga ginagamit sa baked products. But now, for first time ko itong na-encounter na kung saan okra ay ginamit. And talaga namang masabi natin okra is one of the vegetables na mura lamang at very nutritious din because it can improve heart health, eyesight, and cholesterol levels. At ito ay very much high in fiber. Yan. And of course, there's another study by Hayek and Ibrahim in 2013 na kung saan ay ginamit ang applesauce instead of butter or oil. And ito naman ay ginamit din sa chocolate chip cookies, no? Ito ay isa sa mga produkto talaga na paborito kasi ito ng lahat yung chocolate chip cookies. Kaya ito ay isa sa mga tinest nila sa applesauce. Instead of fats or in butter, they use applesauce. And it turned out to be a good, healthier alternative. But then nakita ko sa study na ang ginamit ay half and half. No? Kalahati ng fats, kalahati din ng applesauce. Which is okay din naman kasi at least the nutritional content of the chocolate chip cookie ay tumaas, no, because of the applesauce at hindi totally puro fats yun nandoon. Okay, so in my case naman, I studied healthy brownies naman, how I can be able to incorporate mga healthier substitutes in making brownies. Alright, so speaking of applesauce, in my brownies, healthy brownies, I use a healthy baking substitute na applesauce. Pero to, it's not half and half butter. I use the full applesauce talaga ginamit ko. And sabi nga sa literature, the nutritional value po ng applesauce is that it is low in calories, walang fats, it's high in fiber, and ilan sa mga magagandang bagay when you eat applesauce, it lowers cholesterol,
rich in antioxidants, it aids in weight loss, it keeps you full longer because of the fiber. Nakakabusog siya, and it helps to lowering the risk of asthma, cancer and heart disease, type 2 diabetes, and Alzheimer's disease. And it's based on studies, it's anti-inflammatory. So yung ating pong apple, no, pinuri lang natin siya, apple sauce ng tawag doon. But then of course, maganda talaga kainin natin siya ng hilaw. No? But then for baking purposes, maganda na ito ay gawin nating applesauce. And that's a good substitute for butter. Right, so let me share with you itong ginawa kong mga fat replacement. Aside from applesauce, I use also fruit purees like zucchini. So itong zucchini, para siyang patola natin, no? And mura lang naman din siya, and it's readily available in the market. And nakakatuwa kasi pag ito po ay in-incorporate ninyo sa inyong paboritong brownies, masarap din siya. It increases, of course, the nutritional content of your baked products. You can also use zucchini sa paggawa ng ibang baked products ninyo aside sa brownies. But then in my recipe, I use half a cup of applesauce kasi the original recipe po for my applesauce, it's 1 cup talaga siya ng applesauce to replace the butter, no, half a cup. But then, mas nakita ko na maganda na 1 cup of applesauce ang ginagamit to make my brownies more moist and chewy. Kaya dito sa recipe na to, half a cup of applesauce and half a cup of puree zucchini. And then another fat substitute that I use is of course bananas. Nakakatuwa dahil based on research at sa akin pong nakikita sa mga recipes both in the internet and based on some literature, ang bananas talaga number 1 na pwedeng pamalit sa fats, no? And in this case, half a cup of applesauce, then I combine it with half a cup of mashed bananas. That's why I came up with the product na banana apple brownies. And it tastes good na rin. Okay. And meron naman din akong fat replacement na half a cup of banana na mashed and half a cup of yogurt. And it turned out to be mas acceptable ito sa mga nakatikim. And masarap din siya. Makikita nyo naman na ang nutrient value talaga ay talagang mas healthier, no, compare kung ano lang siya, kung siya ay full butter. And I also use banana and mashed silken tofu. Ayan. So in this case kasi, instead of brownies na may cocoa powder, banana tofu squares ang inano ko dito. I combine it. And okay naman din siya, para siyang banana cake din. With protein na kasi because of the silken tofu. Silken tofu, ito ho yung Japanese soft tofu that's also available in the market, in the supermarket. And yung avocado. So actually, ko pa siya natatry. No, kasi during the time na nagtatrial ako ng mga recipes ko, wala pang available avocado. But I think it will do well because avocado is also fats, no? Pero healthy fats siya because it's polyunsaturated. And it's full of nutrients, vitamins, and minerals. So, ibig sabihin, you can, any recipe sa baked products ninyo, you can use avocado. You just have to mash it. Yan. And pwede nyo lagyan ng konting tubig para talagang yung consistency niya ay puree. So, magdako naman tayo sa substitution when it comes to flours. Yung ating pong harina. Kung walang harina, hindi natin mabubuo ang ating baked products. So, most of the time we use the enriched all-purpose flour. But then there are some
flour in the market that are more nutritious and high in fiber, at isa na dyan yung almond flour. So almond flour, medyo may kamahalan po ito. Pero kung kayo naman po, for pangsarili ninyo, pwede naman, no? It's high in protein, low in sugars and carbohydrates. It's gluten-free. Ang mahalaga, it's heart-friendly. But then, if you cannot afford naman the almond flour, tingnan nyo, baka naman okay sa inyo ang quinoa flour. No? It's gluten-free, packed with vitamin E, B vitamins, magnesium, iron, and tons of calcium. And then, if ever na wala kayong makitang quinoa flour, tingnan nyo sa mga specialty stores ng nutrition ang spelt flour. It's good source of vitamin B2, manganese, niacin, copper, phosphorus, protein, and fiber. At meron ding tinatawag na buckwheat flour. It's a good source of fiber, copper, and magnesium, and may slow down glucose absorption. And it's gluten-free. And ang paborito ko, ang coconut flour. It's available sa ating mga health food stores. It's high in fiber, gluten-free, non-inflammatory, and low in carbs, rich in protein and lauric acid. And usually, this kind of flours are available online. Nabibili siya online. And isa sa mga nabili ko rin na flour online, these are cassava flour, which is also a good, maganda rin po siya para po sa mga healthy recipes natin ng baked products. Pwede siya sa cookies, pwede rin siya sa brownies and cakes. But then if, for instance, wala kayong makita sa online and medyo tight si budget, I recommend pa rin the enriched all-purpose flour. But then, maganda haluan ninyo ng coconut flour. Yung coconut flour, nakikita ko rin siya sa supermarket. Hindi lang siya ganun kalagana, pero pwede nyo siyang ma-order online. Maganda po ang coconut flour. Nakita ko talaga mas nagiging flavorful yung ating baked products because of the coconut flavor. And maganda rin po siya kasi it's antibacterial, antiviral. So, tumatagal yung baked products natin because of that distinct quality of coconut flour. So hopefully makakita kayo ng inyong mga favorite flours na na-mention dito. And of course, sugar. We all know, hindi maano ang ating baked products without sugar. And dahil nga sa ang ating refined sugar ay okay naman siya gamitin, but then if you want to be more want a healthier product ng inyong recipe, ng inyong baked products, you can use the following substitutes like raw honey, stevia. Stevia, it's supermarket, meron na po yan. It in the form of powder and minsan in tablet form. Ang stevia, galing po yan sa isang plant, no? Called stevia. It's natural. That's why ina-advocate po yan ng ilan sa mga health enthusiasts dahil because it's all natural. And coconut sugar is also one of my favorite sugar substitute. And ilan dito na mention like molasses, maple syrup, and date sugar. Mahirap itong hanapin, no? Lagi itong available sa mga imported products. It's medyo pricey siya. Kaya I recommend raw honey, stevia, and coconut sugar. And then, of course, it comes to toppings. Talagang we stay away from the usual icing kasi it's loaded of sugar, maraming sugar. But then, isa sa mga paboritong toppings that I would like to recommend, itong mga healthiest nuts and seeds. And based on my research, dito sa mga pinapakita ko sa inyo ngayon, there are a lot of good nuts and seeds like walnuts, almonds, peanuts, yung ating mani. And kung may budget naman,
tulad na nabanggit ko, you can go and explore like pecans, flaxseed, pumpkin seeds, sunflower, and sesame seeds. Yan. And of course, our favorite dark chocolates. Pwede naman siyang ipan-topping, no? And itong mga dark chocolates, it's good for your heart and brain. Sabi nga, it helps control blood sugar, high in vitamins and minerals, and full of antioxidants. And it reduces stress. Ayan. So, before we go through my recipe on applesauce brownies, I would like to share with you another clip on what are good good egg substitutes naman. Kasi di ba in baking, kanina na ano na natin yung fat replacement, substitutes, and then flour, and napag-usapan natin yung sugar, at yung toppings. And now, ang pag-usapan naman natin yung tungkol sa mga egg substitutes. Ano ba ang pwede nating i-replace sa eggs? Let me show you another video.
Alright, no? Napakaganda nung ating pong natunghayan kanina, yung mga egg substitutes, and nakakatuwa na yung oatmeal, our favorite oatmeal, and most especially our favorite banana, pwede palang maging substitute. At kung ano man po yung mga nakita nyo kaninang iba pang substitute, like yung unang-una, yung ating flaxseed. No, it's, ano naman yan, laganap na rin yan sa online and of course sa health food stores. Yung ating favorite na chia seeds, pwedeng-pwede pala yan, di ba? Yung ating mga chickpeas. Yan. At yung pinaglagaan pala ng chickpeas, pwedeng-pwedeng gamitin as egg substitute. So, ang daming paraan kung paano tayo makapagluto without using our eggs. Kasi, syempre, kung tayo ay nag-iingat din sa cholesterol, pwede yung mga egg substitutes na yun. Yan. And now, it's about time na mai-share ko naman sa inyo ang natutunan ko in my product dev on in making applesauce brownies. So, isa ito sa mga developed na product. Ayan. And in making applesauce brownies, ito po ang ating mga ingredients. So, first, we need applesauce. Ayan. So, paano gawin ang applesauce? You have to boil 2 apples na naka-cube na siya. And then, boil it in 1 cup of water until soft. And then, you grind it using your food processor or your pasteurizer. Or just mash it using your fork. And then, I use cassava flour, 1/4 cup of cassava flour, and 1/4 cup of coconut flour. So, yung sa cassava flour, it's available online naman. Ayan, and 1/4 cup of coconut flour. And I use 1/3 cup of Bensdorf cocoa or any unsweetened cocoa, but I use this brand because it's much more flavorful. And in sugar substitute, you can use any of this. Pwedeng honey, 1/2 cup of honey, or 1 cup of coconut sugar, or pwede pong 1 cup of muscovado sugar, or stevia. So, yung sa stevia, meron kasi mga stevia packets, but then mas maganda po yung in powder form na lang. And tingnan na lang po ninyo dun sa label ng stevia powder kung ilan ba ang pwede for 1 cup of sugar. Ano ba ang kanya equivalent for 1 cup of sugar? But of course, ang stevia kasi mas sweeten, siya malakas din yung kanyang tamis, no? I think it's baka less than 1 cup yan. Maaring 1/4 cup lang yan. So, paki-check na lang po sa product label ng stevia na inyong mabibili sa supermarket. And then, we need 2 eggs. But then, katulad kanina, napakita ko sa inyo yung iba't ibang klase ng egg substitutes. You can replace yung 2 eggs dun sa kaninang nais ninyong egg substitute. It can be chia seeds, it can be flax seeds, it can be banana. You want banana or oatmeal. And I use 1/4 teaspoon of baking soda, 1/8 teaspoon of refined salt, and a teaspoon of vanilla. Okay, so how to do it? So, mix all wet ingredients. No? So, in this case, nung ako ay nagpa-product dev, I use the applesauce in can. And dahil may kamahalan siya, and of course, the availability niya, kaya I made my own applesauce. And then, I mixed that with honey. Ayan. And then, vanilla. And then, the eggs. And then, in a separate bowl, you mix all dry ingredients, the cassava and coconut flour. And then, you add the cocoa, the baking soda, and salt. Yun, no? So, mix well until all ingredients blend well. And then, pour the butter into an 8x8 inch baking pan. Kung ayaw nyo pong individualize, pwede naman ganon, 8x8 inch baking pan. And bake for 25 minutes.
or in individualized paper cup na tagdadalawang 2 tablespoon and bake for 20 minutes to preheated oven of 350 degrees Fahrenheit. Ayan. So sa toppings, mapapansin ninyo, I use almond shavings and dark chocolates. Sa iba naman, I use walnuts and raisins. And pwede naman na pure dark chocolates. And of course, pang regalo natin, you can put it in a decorative box. No, it's perfect for all occasions. Kasi naging negosyo ko po siya after ng mga ginagawa kong innovation niya sa isa sa mga master's courses ko when I was still studying. And maganda naman po ang kita dito. Try ninyo. Ayan. So, thank you for listening. And meron na din akong nais i-share na isa pang video. Lalagay ko na lang po ang link dun sa baba, no? And it's all about, it's a video na kung saan ay tinest yung iba't ibang klase ng pot replacement pound cake, in making pound cake. And nakita din nila yung texture, yung pag-rise. And I would like you to look at that video also. Kasi magandang, marami kayong insights na makikita. Dahil napaka-scientific din naman nung dalawang vloggers doon who are into baking and comparing substitutes, no, in making, comparing fat substitutes in making cake. So thank you for listening. And if you have questions, you just have to type in the comment section ng ating pong YouTube channel. Thank you very much. And enjoy baking. Salamat. Maraming salamat, Dr. Deg. I learned a lot from one of my favorite vegetable is sayote. Ayan. Okay? So, para ho sa ating evaluation for our webinar series, please check, no? Check your email for the link to get your certificate with CPD units. You have to accomplish the attendance and evaluate, no, our webinar series since last week, July 20, and this Saturday, July 27. So, like, share, and subscribe din sa Usapang Pantahanan YouTube channel. So, part of our partnership for this webinar series is also Usapang Pantahanan YouTube channel. Okay, sa ngalan po ni Mami Nardine, ako po si Dr. Aquino. And thank you very much for listening. And see you in our next episode in Usapang Pantahanan. Meanwhile, Happy Nutrition Month to everyone. Bye!